Hello guys, this is Neil and welcome back to another online educational vlog. Ang topic natin ngayon ay answering questions from my first AMA-OED school review. But before I start, at kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated ka sa aking mga next vlogs. So, pumili ako ng 15 questions to discuss on this video from my AMA-OED study experience. But for the other questions, we'll discuss it later on to the next Q&A videos. So, mag-start tayo dito sa question ni Peter Edward Iscanio. So, shout out sa iyo. Ito yung question niya. So, sabi niya dito, ask ko lang po if pwede kahit anong month ako mag-enroll sa AMA-OED. So, yes, of course. Kasi ang online education, kahit anong month talaga, pwede ka mag-enroll. Hindi lang sa AMA-OED, sa ibang school din, ganun din. So, ang full distance learning kasi or a full online learning, kahit anong month talaga ng year or kahit anong month ng taon, pwede ka mag-enroll kasi naka-program na yun. Once na mag-enroll ka and they activate your subjects or the courses you enrolled, automatic na yun, naka-program na yun. So, hindi kagaya ng mga partial distance learning na nagmo-modular sila, so kailangan mong sumunod according to the school year. So, yun ang pinagkaiba niya. So, question number 2 naman tayo. Galing ito kay Philippine Story. So, shout out sa iyo at sana'y mapanood mo tong answer sa question mo. So, ito yung question niya. Hi po, ask ko lang kung naka-enroll na ako sa AMA after 2 years, pwede ba akong mag-enroll sa regular school? So, yung question na to, yes, of course, pwede kang lumipat ng regular school. Kaya lang, tatandaan mo na kapag pumunta ka ng regular school year, kailangan mong i-adjust yung enrollment mo sa online para makapag-transition ka from online study to the regular schooling. Kasi, ang i-consider mo dyan, when you are enrolling or when you are transferring from one process to another, kailangan mong i-adjust yung process na ginagawa mo according to the process doon sa gusto mong puntahan. So, from the online schooling and the regular schooling is a two different thing. So, for example, natapos mo yung online schooling mo ng current semester by October. So, ilagay natin na October yung example. Pero yung regular schooling, normally nag-start ng December. So, it's a scenario lang. So, kailangan mo siyang gawin. Ang kailangan mong gawin dito is kailangan mong i-match yung magiging schedule mo sa online, kailangan mo siyang i-adjust according to the regular classes. So, ang current na regular classes normally sa Philippines kasi nag-i-start ng June and nag-i-end ng April. Kaya lang ngayon is medyo naiba ng konti. Pero pagkakaalam ko, ibabalik nila sa dati. So, kailangan mo siyang i-match doon sa current schedule ng regular schooling. So, ang first semester na pagkakaalam ko sa regular schooling starts from June and end ng October. So, kung ikaw ay magtatapos ng October at yung school ay mag-start ng November, yun, right way yun sa pag-transfer. Pero kung natapos mo yung school ng November at mag-i-start yung regular school ng November, alanganin ka dun sa oras na yun. So, alanganin yung schedule. So, kailangan kung nag-i-start ang next school ng November, dapat by October first week, tapos mo na yung online schooling mo dahil yung pag-process pa ng papel at pagkuha mo ng mga requirements mo, magkukonsume pa rin yun ng time. So, kailangan mong i-adjust yung pagtatapos mo ng online schooling para makapag-transfer ka ng regular schooling na wala kang haharapin na or wala kang hahabulin na schedule. So, yun yung magiging way para smooth ang transition mo from one process to another. So, to move forward, dito tayo sa question number 3 from ATV channel and shout out din sa iyo. So, ito yung question niya. Tanong ko lang po, balak ko po kasi mag-enroll ng online education. Ano po ang maipapayo niyo para sa mas effective or para mas effective yung study at matapos yung mga subjects sa tamang oras? Salamat po sa sagot.
So, itong question niya, ang magiging sagot ko lang dito is that, depende yun kasi sa goal mo. So, kailangan mo kasing i-program yung sarili mo. So, let's say, ito ka. So, nung nag-enroll ka, ano ang magiging goal mo? So, sa goal na yan, kailangan mong consider ano ang magiging restriction or ano ang magiging, ano bang tawag dito? Ano ang magiging limit para maabot mo yung goal mo. Kasi minsan may mga limitations na hindi natin alam na yun ang nagiging hindrance sa pag-abot kung ano ang goal natin sa buhay, kung ano ang goal natin sa pag-aaral, kung ano ang purpose natin, bakit tayo nag-aral. So, kailangan mong tignan yan at kailangan mong pag-aralan kung paano mo masasolve yung limitation na yan into something na makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo sa pag-aaral na yan. So, for example, finances. So, finances is one limitation para ma-achieve mo yung goal mo sa pag-aaral. So, paano mo ba siya magagawa? So, kailangan mong pag-isipan. So, gaya ko, ang example ko dyan is, sa finances may problema din talaga ako nung nag-aaral ako ng online education or kahit nung mga wala pa akong experience about studying online. So, kasi ang una kong course is about hotel and restaurant management, face-to-face yun. So, may financial struggle din ako doon. So, ano magiging solusyon mo doon kung ikaw nandoon sa situation na yun? So, dito tayo sa online study ko sa AMA-OED. Ano ba ang naging financial struggle ko? So, nagkaroon ng pandemic, nagbawas kami ng salary, at meron akong ongoing na loan. Hindi ko mabayaran ng buo yun sa school. So, ang ginawa ko, yung mga budget ko for the material side, so ito yung material, ito yung personal, or let's say personal at saka material, nandito nakasama lahat yan. Ito yung sa loan ko at ito yung sa school ko. So ang nangyari kasi doon, mas malaki na yung babayaran ko sa school compared doon sa material things or personal things na nakabudget na according to dun sa pangangailangan ko na alam kong kailangan ko. So, dun sa part na yun, kailangan mong solusyonan. So, sinusolusyonan ko siya according to what I think na mas kailangan ko sa panahon na to. So, ang ginawa ko, nag-cut ako ng budget doon sa personal and material things na binibili ko at inilagay ko yun doon sa school budget ko. So, yun ang ginawa ko. Kasi, ang lesson lang yan is kailangan mong alamin kung paano ka mag-sacrifice from your personal needs down to your needs to educate yourself. So, yung kasi yung yung kasi yung pag-iisipan mo. Marami kasing tao na nagsasabi na hindi ko kayang bayaran yung pag-aaral, hindi ko kayang bayaran yung tuition fee, hindi ko kayang bayaran ito, hindi ko kayang bayaran yan. Pero makikita mo naman na down to personal things, down to material things, mas kaya nilang bayaran yun. Ayun yung sinasabing prioritization. Kung priority mo mag-material things, huwag ka magreklamo na hindi mo kayang bayaran yung sa pag-aaral mo. Kasi ako, nung time na yon, even honest feedback to, even butas yung medyas ko na nagtatrabaho, hindi naman nakikita yun sa pinagtsatsagaan ko. Even medyo damage na ang uniform ko, nire-repair ko pa rin siya kahit papano kasi para lang ma-save yung pera na mailagay ko dun sa pag-aaral ko. Kasi sa akin kasi, ang priority ko is yung school. So sa akin is important yung time na ma-allocate ko doon sa school. Meron naman. Ang financial is very, very big problem. Kahit sinong estudyante yan, malaking problema talaga yung financial. So normal yan. So kailangan mo lang i-balance. Alin doon sa mga other budgets mo ang ikakat mo para lang matustusan kung ano yung gusto mong ma-achieve sa pag-aaral mo. So kailangan mo i-convince ang sarili mo sa mga factor na yan. Kasi ako ganun ang ginawa ko. Tinanggap ko na mawawalan ako nito, mawawalan ako ng enjoyment, mawawalan ako ng yung fulfillment na nabili mo yung kung ano yung gusto mo sa sarili mo. Kasi sa akin, ang sinasabi ko lagi, yung education is a very important thing na matapos ko. Ano lang yung 1 year, ano lang yung 6 months na pagtawag dito, yung pagtsatsagaan ko yung ganun, na pagtitiisan ko yung ganung sitwasyon. So, depende kasi sa iyo yan. Kung goal mo is 6 months, so 6 months, pagtiisan mo yan. Or, kung ayaw mo ng ganun, kailangan mo siyang paghandaan. So, kailangan mo magtabi ng at least a month cost of your enrollment na naka-ready na. Kasi just in case na nagkaroon ka ng financial problem,
mas mabilis mo siyang masusolusyonan. So, yun yung the other way around. Kung hindi mo kayang gawin ng ganun kasi gusto mo mag-cut ng time, kailangan mong matutunan kung paano ka mag-sacrifice from one way to the other para lang matustusan yan. So, yun yung maipapayo ko tungkol sa mga gusto mag-aral ng online pero kapos ang finances. So, yun yung sagot dyan. And the next is dito kay, ito yung question 4 from Roseanne. So, shout out sa'yo, Roseanne. So, ito yung question niya. Can I enroll in AMA after finishing my first course? Yes, pwede yun. And it is absolutely possible. Kasi, ang education, wala namang limit yan. Kahit mag-enroll ka ng 100 courses, 1,000 courses, million courses, hindi yan mag-i-stop. Hindi ka nila i-stop. Nag-enroll ka ng first degree sa AMA, nag-enroll ka ng another degree sa other school, or bumalik ka sa AMA for another degree, hindi ka nila i-stop. As long as kaya mong bayaran yan, kaya mong tapusin yan, no problem at all. Kasi ako, hindi lang naman iisang course ang tinapos ko. Meron akong natapos na diploma in HRM or Hotel and Restaurant Management. Meron akong natapos na Business Administration, major in Human Resource Management. Ito yung sa AMA OED. At nakatapos din ako ng diploma in Engineering Level 4 and 5 based in UK. At ngayon is the Masters in Engineering Management na based in Italy. So after nito, bala ko pa rin mag-aral ng isa pa, pero hindi na gaya nito na like habulan ng schedule na kailangan matapos ng ganitong time, ng ganyang time. Kasi yon for additional qualification na lang siya at hindi siya rush na kailangan ko matapos. So, yun nga again, gaya nung sabi ko nung sa mga unang question, depende yan sa goal mo. Kung goal mo matapos ng mas maaga, learn to sacrifice from one area to another. Kung goal mo na matapos yan according to kung kaya mo maghintay ng ilang taon, then it's no problem at all. Kaya mo tapusin yan little by little. So, ganun lang yun. It's your choice, it's your goal, and it's your way how to program your studies and how to get it. On time or later. So, ganun lang siya. And next will be the question 5 from Rocket to the Sky. Again, shout out sa'yo, Rocket to the Sky. Sana'y mapanood mo tong answer ko sa question mo. Ang sabi niya dito is, may medtech po ba na course sa AMA, sir? Ang pagkakaalam ko kasi, ang AMA University or AMA Education System is based mostly sa Business and Information Technology course. Or they are based, first kasi ang pagkakaalam ko, they are IT courses talagang ino-offer nila. Nag-merge in na lang sila for something business-based kasi parang in-expand nila yung network nila. Pero ang alam ko, meron silang courses about medical, pero it's more on parang ano siya, short courses lang. Meron yung caregiving course, meron yung, ang alam ko may midwifery, sa mga affiliate school nila, hindi mismo sa AMA OED. Ang alam ko dito sa St. Augustine School of Nursing, meron sila niyan. Pero mga short course lang, hindi sila yung real medtech course. Kung gusto mo ng medtech course talaga, ang alam ko na school, ang alam ko lang based sa pagkakaalam ko sa idea ko, sa Our Lady of Fatima University. Kasi nakatira ako dati sa Valenzuela, dito sa may Karuhatan yung school, may sarili silang hospital. So doon, for sure yan, meron sila ng medtech, meron silang radtech, meron silang kung mag-aaral ka ng nursing or gusto mo mag-doctor of medicine, yun, meron sila niyan. Kasi specialized talaga sila doon sa mga courses na yun, sa pagkakaalam ko. Meron yung ibang school, pero hindi ko alam kung aling school pa ang nag-offer niyan. So, marami namang school na nag-offer ng medtech, pero ang AMA OED ang alam ko, hindi sila focused dyan. Pero pwede mo rin tanungin doon sa St. Augustine kung meron silang ibang school na nag-offer ng medical-related course. So, moving on to question 6 from Chodosyo Janri. So, shout out sa iyo. Ito yung unang question niya. Dalawa actually ang question nito. So, how to enroll po? Yes, how to enroll is kailangan mo lang mag-login doon sa portal nila, which is the OED portal. So, ilalagay ko siya sa description box. Kailangan mo mag-sign up, kailangan mo nang mag-build ng profile doon. Then, mag-apply ka for enrollment. After ng enrollment application mo, isasubmit mo online yung mga credentials na meron ka. Isasubmit mo yung, kung galing ka ng senior high, yung card mo, at yung good moral mo, or honorable dismissal.
at yung diploma o yung katibayan na ikaw ay nagtapos. So after nyan, i-evaluate ka nila. Then, kung approve or not approve, malalaman mo yan. So for sure, kung meron ka ng mga requirements, i-approve ka niyan. Or kung blacklisted ka, hindi ka ma-approve, for sure yun. So ganun lang yan. Kung ikaw naman ay galing sa ibang school na magta-transfer, or galing sa first course mo sa college na mag-enroll ka ng course sa AMA-OED, sa AMU online, so ganun din lang ang process. Same as the senior high, kailangan mo lang ding mag-sign up sa portal, sa OED portal. Kailangan mong i-build yung profile mo, kailangan mong mag-submit ng application for enrollment sa kung anong course ang gusto mo, at kailangan mo i-submit yung mga related credentials na kailangan as preliminary submission. So later on, i-evaluate na nila, i-follow up mo yan, and after evaluation, sasabihin nila kung meron ka bang credited subjects or wala, or kung meron ka bang kailangan pa na i-submit further para ma-proceed yung official enrollment mo sa institution. So, ganun lang ang process. Kaya lang meron siyang isang question dito after nito. Ang sabi niya is, may back subject po ako sa grade 11, pero natapos ko po yung grade 12. Pwede ba ako mag-enroll sa AMA-OED? So, ito yung question niya is a bit complicated. Kasi, bakit siya naging complicated? Kasi meron kang back subject sa grade 11, pero natapos mo yung grade 12. Ang question dito is, narilisan ka ba ng graduation certificate or completion certificate with your honorable dismissal or good moral and the card? Kasi kung narilisan ka, which means winave nila tong back subject mo. Kasi it's a issue kasi ito, na kahit isang back subject lang meron ka, hindi ka talaga i-release dahil papunta ka na din sa tertiary education eh. Kasi sa pagkakaalam ko kasi, pag may back subject ang student, kapag meron kang 3 subjects na fail, hindi ka talaga mag-graduate. Or kahit itong isang subject lang, hindi ka mag-graduate. So it's either kasi na nireleasean ka nitong mga credentials, winave na nila yung back subjects mo. Kasi automatic yan, hindi ka re-release ng good moral or honorable dismissal kung meron kang back subject sa institution. Kasi wala pang nangyaring ganun, wala pa akong nalaman na ganun. Kung hindi ka pa officially graduate ng senior high, yun po pwede pang mangyari na hindi ka nireleasean ng certification or any form of credential na nagsasabi na cleared ka na doon sa part na yun. Kasi yung kapatid ko kasi, nung high school kasi yan, from second year to third year, nirelease siya ng previous school, pero naka-mention na meron siyang dapat na balikan na back subject doon sa previous school niya as a second year. Merong isang subject lang, at worst case pa to, guys. Sa dinami-dami ng back subject na kailangan niyang gawin is Filipino pa, doon pa bumagsak. What? So, di ba? It's very funny na sa sarili mong mother language, doon ka pa binagsak ng teacher mo. So, yun yung naging back subject niya. Pero naka-mention yun nung nirelease siya ng previous institution. Kasi hindi pa siya officially graduate ng high school nung time na yun. So, sa scenario na yan, yes, very possible na i-release ka ng institution from one to another kasi in-endorse nila kung ano yung kailangan pa niyang i-complete from the previous year. Kasi hindi pa rin naman siya officially graduate. So, nung nag-third year siya, binalikan niya yung back subject sa next institution kung saan siya nag-enroll. Pero sa case mo kasi, ang sabi mo natapos mo na. So, ang tanong ko lang doon, nareleasean ka ba ng mga documents saying na ikaw ay nagtapos na ng senior high, na binigyan ka ng good moral or honorable dismissal, at nabigyan ka ng graduation certificate? So, ibig sabihin nun, na-waive na yung back subject mo. Yun lang ang ibig sabihin niya dyan. So, I hope nasagot ko yung question mo at ma-check mo yan kung yun bang sinabi ko sa'yo ay yun nga ang nangyari. So, next is the seventh question, which is from Shipo2201. So, shout out sa'yo. Hello po. Nag-stop po ako ng college tapos gusto ko sanang mag-enroll sa AMA online. Maki-credit po ba yung mga subject ko? Based kasi sa subject crediting ng AMA-OED, meron silang mga certain courses na allowed for subject crediting. Meron namang mga courses na hindi.
So, ang gagawin mo dito, kailangan mo mag-sign up dun sa AMA OED portal. Kailangan mo mag-build ng profile at kailangan mo i-submit ito for evaluation para malaman mo kung yung course ba na kukunin mo ay allowed for subject crediting. So, yun po yung kailangan gawin dito. Kasi ako ganun din ang ginawa ko. Kaya lang, so sad to say na hindi naman siya allowed. Kasi ang subject na, or ang course na kinuha ko is Business Administration Major in Human Resource Management. Isa siya sa mga courses na restricted for previous subject taken or crediting ng mga previous subject na nakuha mo sa other institution. So, yun, para malaman mo siya. Para malaman mo lang kung allowed ba yung course na tinake mo or hindi. So, next question is question number 8 from Boss Chicks 6932. So, shout out sa iyo, Boss Chicks. Sana'y mapanood mo rin tong answer sa question mo. So, sabi niya dito, hello po, how about transferees? Pero same course, makikredit po ba ang mga subjects? So, again, the same thing. Merong mga certain courses ang AMA OED na ina-allow for subject crediting. Meron ding certain courses na restricted for that certain requests. So, kailangan mo siyang i-check din. Kailangan mo magpa-evaluate kung meron kang subject na i-allowed for crediting ng institution or wala talaga. And don't worry, kung wala ka namang subject na allowed for evaluation, mas mabilis mo rin namang matatapos yan since may alam ka na dun sa mga previous subjects. Kasi ganun din ako. Actually, ang subject na meron ako dun sa previous institution was more than 10 subjects. Hindi siya na-credit kasi nga hindi allowed. Pero hindi ako napanghinaan ng loob nung nalaman ko yan kasi sabi ko mas mabilis ko matatapos ito dahil ang gagawin ko lang is skimming type ng study. Since nabasa mo na, napag-aralan mo na, so for sure naman yan, mabilis mo siyang masasagot. Mabilis mong magagawa ng paraan para matapos mo siya ng mas maaga compare doon sa 98 days na term ng per semester. Kasi ako talaga, dahil syempre, ang mostly ng mga subject na napag-aralan ko doon sa BS course na kinuha ko was already, I'm aware na kasi. So, umabot lang siya ng 65 to 72 days per semester. Hindi ako umabot sa 98 days. Yun yung advantage doon. So, next question is question number 9. Galing ito kay Antoinette. So, shout out sa iyo, Antoinette. Ito yung sabi niya dito. Sir, pwede bang makapag-enroll kahit high school grad lang, old curriculum? May diretsyo na po makapag-take ng bachelor course po? Please reply. So, ang sagot dito is that sa pagkakaalam ko kasi, meron yung bracket ang Department of Education na from 2012 ba yung sa senior high? Kung pagkakaalam ko 2012 siya. Or from the date of implementation ng senior high down to the current graduate of the senior high school level, yun kailangan sila or mandatory na kailangan matapos muna sila ng senior high school bago sila makapag-enroll ng any college degree or any vocational courses. Yun ang pagkakaalam ko. Any more than that. Pero kung before ka ng implementation ng senior high, pag nag-enroll ka ng college degree, meron silang sinasabi na bridging program. Kasi isa ako sa nakakuha ng 5 subjects na yun. As adjustment kasi yun ng senior high school requirement doon sa enrollment. So, ang original ko kasi talaga na course subjects is 53 added with 5 bridging program subjects kasi nga hindi ako part ng implementation ng senior high at nag-graduate ako before niyan. Kaya ako merong ganong program sa course ko. Which is okay lang naman kasi mas maganda na yung bigyan ka ng ganong program kaysa naman i-mandate ka na magtapos ng senior high. So, 2 taon din yun. Sa akin, okay na yun. Masaya na ako doon. Ewan ko lang sa ibang students na hindi willing na mag-take ng ganun kasi nga, naghahabol din ng oras. So, yun yung isa sa mga i-consider mo dyan. Pero dyan kasi sa old curriculum, talagang ganun ang mangyari. Magbibigay talaga ang school ng bridging programs. Hindi ko lang alam kung 5 lang or more than that. As adjustment kasi dahil galing ka doon sa old curriculum bago pa nagkaroon ng senior high. So sa question number 10, galing ito kay Lester. So shout out sa iyo, Lester. Sabi niya dito, magkano ba tuition po nila? At ano po yung legit page na pwede i-contact po? So ang tuition fee or current tuition fee ng AMA OED
is, ang major is 5,000 pesos per subject. Ang minor is 3,000 per subject plus miscellaneous fee for around 7,000 pesos. So dito, meron akong mga calculation dito na nagsasabi kung magkano yung mga courses based kung all minor or 4 minor and 4 major or kung based kung all major yan. So sa all minor, meron akong calculation dito at based sa 8 subjects per enrollment. So 8 times 3,000 will be 24,000 plus miscellaneous fee na 7,000 will be 31,000 pesos per semester. So based on sa all minor yun. Kung sa 4 minor and 4 major ka naman, 4 times 5,000 na major subject is 20,000 plus 4 times 3,000 minor subject is 12,000 plus 7,000 na miscellaneous fee, it is 32,000 plus 7,000 is 39,000. Kung sa all major ka naman, 8 times 5,000 per subject is 40,000 plus 7,000 miscellaneous fee is 47,000. Pero ang nagagamit ko kasi dito, ang mostly na na-experience ko dito is 4 minor and 4 major. So bakit ko yan ang maximum na ginamit ko lang na way to enroll? Is ini-insist ko kasi na hanggat maaari from my second year sa school is maging hati na siya. 4 minor and 4 major. Kasi para balance yung distribution ng cost ng enrollment mo. So yun ang advice ko. Yun ang advice. And ang advice ko dyan, always, the key is balance. So yung balance na yan is try to mix the major and the minor. So yun yung balance na ginagawa ko, 4 minor and 4 major. So gagawin mo yan from your second year, first term, up to the very end of the enrollments. Pero yung first year, hanggang maaari mong gawin dyan kasi normally ang first year talaga minor subjects lang ang meron. Malabo na nagkakaroon ng major. Case-to-case basis magkakaroon man 1 lang. So sa second year, dapat doon mo na siya i-balance. Second year up to the third year kung abot ka pa ng fourth year. At kung mag-enroll ka man ng all major subjects, my advice would be maximum 5 subjects lang talaga. Kasi minsan mahirap tapusin yung 8 na all major. So, yun yung advice ko dyan. And of course, kailangan mong i-visualize kung ano yung goal mo. So, gaya nung binanggit ko kanina, visualize your goal, not the cost of the study. Kasi pag yun ang finokus mo, talagang madidepress ka lang dyan. Kasi, kung i-visualize mo yung goal mo, maya-adjust mo yung budget mo according to the way na gusto mo siyang makuha. Maya-adjust mo yung mga ibang budget mo sa ibang side na mailalagay mo sa school budget dahil yun ang goal mo. Yun yung way dyan. Para hindi ka ma-depress, para ma-adjust mo at mabalance mo kung paano mo matapos yung pag-aaral mo while binabalance mo rin yung expenses sa other side or sa other aspect ng buhay mo. So, yun yung pinaka-best way dyan. And sa question number 11 is galing ito kay Queenie Panyaris 214. So, shout out sa'yo, Queenie. Ang sabi niya dito is, "Hi, good day sa'yo. I just enrolled AMA OED, then paid my payment. After that, I cannot log in to the portal. What I did wrong, I saved naman the password or username. Sana makita mo ito. Thank you." So, it's a very, very important discussion kasi dahil maraming student na hindi alam kung anong gagawin sa problem na ito. So, na-experience ko ito twice during my tenure sa AMA OED. So, una, doon sa pag-start ng implementation ng portal. Pangalawa, doon sa middle niya, nung nagkakaroon sila ng development. So, ang nangyayari kasi, na-discover ko lang din yan, na kapag may time kasi nag-glitching ang portal, kapag nagla-login ka, hindi siya dumidiretso o hindi siya nag-move inside, hindi siya nag-enter sa portal. Nagkakaroon ng blank na white yung webpage mo kung saan ka nag-login. So, ang ginawa ko niyan, chinek ko kung bakit. So, ang una kong ginawa was, I remove all my history, I refreshen up my webpage, and yung sa Firefox or sa Google Chrome, then nag-login ulit ako sa portal. Gumana naman siya, pero after some time, ganun na naman ulit siya. So, pure white lang yung webpage, hindi nag-enter yung login ko. So, chinek ko dun sa settings ko, ang ginawa ko is that, nilagyan ko nag-grant ako ng access or special access doon sa application ng AMA OED
Then saka ako nag-login ulit. So gumana siya. Inalaw ko yung location na mag-access yung school sa location ko. And after niyan, sinave ko yung password dun sa login. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagamit ko. Hindi siya nagbo-blank page na at hindi siya nag-i-invalidate during my login sa AmaOED portal. Kahit nga na hindi na ako nag-aaral, meron pa rin yan. Ganun pa rin ginagawa ko. So, kailangan mo i-check yung part na yon kasi kailangan mo minsan i-grant ng special access yung application ng school or yung web access ng school page sa internet mo, or kailangan mong i-delete yung mga history ng searches mo sa internet connection mo. So, ganun lang. Kung hindi yan gumana at nagkaroon ka ng issue, pwede kang mag-message sa akin at i-guide kita kung paano mo yan isi-solve. So, yung last question or question number 12 is galing ito kay Antoinette. So, meron na pala siyang isang question kanina, kaya lang hindi ko nakita. Meron pala siyang another question dito. So, ito yung question niya. Sir, nawala po high school card ko. Nag-enroll kasi ako ng BSBA HRM. Okay lang po ba yun? Please reply. Meron lang po ako is yung Form 137 at yung Good Moral po at high school diploma. So, of course, i-allow ka ng institution pag ganito kasi meron ka namang record kahit papano. So, yung pagkawala naman ng card is hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na i-allow ng ibang institution na mag-enroll. Kasi sa case ko din, nawala ko yung TOR ko sa previous school. Ang ginawa, nag-request ako ng certified true copy for AmaOED na bagong record galing sa school. So, inallow ako mag-enroll of course. So, ganun yun. Basta may record ka kasi, at meron ka namang good moral, at meron ka namang diploma, for sure, i-allow ka niyan. Kasi basta makuha lang yung record mo from the previous school. Pero kung hindi nila ibibigay, ayun yung question kung i-allow ka pa ng AmaOED na mag-enroll. Kasi yun yung kailangan nila. Pero mostly naman, most of the cases naman talaga, ina-allow kasi may record ka nga eh. Kahit nawala mo yung card, nawala mo yung main na requirements, pwede ka naman kasi mag-request ng certified true copy of your record from the previous institution to be submitted to your current institution kung saan ka nag-aaral. So, yun yung mga way kung paano siya ginagawa dyan. So, I hope nakatulong yung pag-answer ko ng mga questions at nakapagbigay ng additional information sa inyo about online study, about AmaOED, about kung ano pa man yung gusto nyo gawin later on, kung gusto nyo mag-enroll in another course or gusto nyo mag-transfer from one institution to another. Sana'y nakatulong yung mga information na yan. At kung may mga questions ka pa or kung meron kayong mga ibang questions na related dito sa topic, pwede nyo akong i-message or pwede kayong mag-comment dito sa comment box. So, i-discuss natin yan on the next Q&A videos. So thank you for watching and see you on my next vlogs. Bye.